Isang masayang araw naman sa ating lahat mga boss. Boss GTV nga pala nagbabalik sa pag-vlog. So kung bago ka lang dito sa aking munting channel, pakiclick mo na yung subscribe button at huwag mong kalimutan i-click yung notification bell para updated ka sa mga ina-upload kong video mga boss. For today's video nga pala mga boss, kung makikita nyo dyan sa aking video, ginamit ko po yung kabilang shop, yung katabing shop ng aking munting shop na sell shop sa may palengke mga boss. So pinagamit sa atin ng may-ari kasi nga napabayaan yung shop ng mga nagdaang mga naupa. So dating maganda po itong shop na to noong mga panahon na nabubuhay si Man Junior. Napakagandang pawn shop po nito. Subalit ng mga nagdaang mga nangupahan napabayaan. So ngayon binigyan tayo ng pahintulot ng may-ari na ayusin at linisin itong shop mga boss, kasi hindi pwedeng magamit ng iba. So ipapagamit sa atin dahil ang requirements dito nga sa palengke ng Wagwa pwede lang gamitin tong shop na to pang beauty products at pang sell shop. So walang time yung may-ari na magtayo ng beauty products. So pinahintulutan tayo na gawin na lang ng isa, na gawin na lang ng buong sell shop yung kanyang shop mga boss, para hindi nakasara, para nakikita ng mga tao na naka-open na yung shop mga boss. So ginawa namin, ibinalik namin doon sa dati ng mga panahon, kasi way back na napunta ako dito nung nakilala ko si Man Junior is mga year 2007 nung makilala ko sila pawn shop to. Tapos itong kinatatayuan ko kinuha niya akong mga boss maging technician dito sa tinayo niyang sell shop. Year 2007 nung may tayo namin yung sell shop ni Man Junior dito sa may palengke. So ako yung unang tumao. Tapos nung mga panahon kasi yun mga boss, noong 2005 na-aksidente ako sa motor. So nasara yung sarili kong shop dati. So nabakante ako from 2005 hanggang 2006 nabakante lang ako. So nung makita ako nung kaibigan kong si Dong, gusto nila magtayo ng sell shop dito sa may palengke. Nakita nila ako dun sa bahay ng biyenan ko dun sa may Santo Cristo Pide Road, kasi doon ko inilagay yung mga gamit ko ng pang repair. So napuntahan nila ako, inoperan nila ako kung gusto ko ba raw ibenta yung mga gamit ko kay Man Junior, dahil gusto nga magbukas ng sell shop doon niya sa may palengke. So hindi ako nagdalawang isip, kasi ibang panahon na yun talagang walang-wala ako dahil na-aksidente nga ako. Tapos kapapanganak pa lang nung panganay kong anak. So nag-decide ako na sige, subukan ko. Ibinenta ko yung mga gamit ko kay Man Junior. So yun nagamit na mga gamit doon sa kanyang itanay yung sell shop sa may palengke. Ibinenta ko yung mga gamit ko para makapagtayo sila ng sell shop. So nung maibenta ko yung gamit, tapos sabi sa akin ni Man Junior, subukan ko munang i-operate, turuan ko yung mga tao niya. So nung makita ko ni Man Junior na nung ma-open ko na yung sell shop, habang inaayos ko pa lang ang daming bumabati sa akin, ang daming nakakakilala sa akin na talagang kilala pala akong gumagawa ng cellphone ng mga panahon na yun. So kinausap ako ni Man Junior na sinabi niya na wag ko muna silang iwan, dahil ng mga panahon na yun, habang inaayos ko pa lang yung sell shop mga boss, mayroon ng mga nagpapagawang
cellphone sa akin. Hindi pa naman totally na open yung shop, pero dahil nakikita nila ako yung nag-aayos, so marami na nagpapagawa agad. So kaya ganun nagdesisyon si Man Junior na kilala na pala talaga ako sa paggawa ng cellphone. Kaya sabi niya magstay muna ako doon. So tumagal ng mga 1 taon din siguro yun nung naka ako sa kanya, naka-assign. So nung makaipon ako ng pera, dahil napalakas ko naman talaga yung shop niya, nakapag-ipon ako ng pera. Tapos yung kapatid ni Man Junior na si Damaming sa may Pascual, doon ako nakatira dati. Pinahiram ako ng puhunan, kaya nakapag-open ulit ako ng sarili kong sell shop sa May Plaza. So nagpaalam ako kay Man Junior na iiwan ko na sila dun sa may palengke, dahil may naturoan ko naman ng almost 1 year yung mga kasama ko. Pumayag naman si Man Junior. So nakapagtayo ulit ako ng sarili ko dun sa may Plaza La Moderna, mga boss, sa tulong ni Dang Maming. Sa napahiram niya ako ng puhunan, tsaka yung naipon namin na kaunting pera sa pagre-repair sa kanya. So yun yung mga istorya lang, mga boss. Baka mainip kayo, storytelling lang ako dun sa kung paano nagsimula itong sell shop at paano bumalik sa pagsisell shop si Boss GTV, mga boss. So yung mga panahon na yun, naiwan ko na nga itong sell shop dito sa may palengke. Siguro lumipas ang mga 6 months lang siguro nung iwan ko sila. Halos napabayaan ng mga naiwan kong technician yung sell shop, mga boss. Yung dating masiglang sell shop parang tumumlay. So mga ilang buwan pa pag namamalengke ako, nakikita ko laging sarado. So ganun na nung magkaroon ng okasyon doon sa may bahay ni Dang Maming, napapunta si Man Junior doon. Tsaka ako itinanong, mga boss, bakit laging sarado yung sell shop sa may palengke? Sabi niya nga napabayaan ng mga dati kong kasamahan yung sell shop na inumpisahan namin. So ganun, nagusto kami ni Man Junior na tinanong ko kung pwede ko bang upahan. Ayaw niyang ipaupa. Ang gusto ni Man Junior bilhin ko na lang ulit yung mga dati kong gamit at ituloy ko yung pag-ooperate ng cellphone. So gano'n na napagkasundoan namin ni Man Junior. So hindi ako dalawang isip, so iginrab ko ulit yung sell shop. So dahil alam kong napakalakas nito nung mga panahon, kinauhan ko to, mga boss. So nung mga panahon na yun, sinabi ko sa kanya, sige Man Junior, na kunin ko ulit po yung sell shop. So pag ilang araw talagang hindi ako lipas ng panahon, mga boss, talagang inasikaso ko yun. So yun, napapunta ulit sa amin yung sell shop. So nagbalik sa akin yung mga gamit ko, kasi nag-usap kami ni Man Junior na bayaran ko na lang yung mga gamit ko ulit. Kaya yun, mga boss, nagbabalik ulit ako dito sa may palengke ng Guagua. So storytelling lang, mga boss, baka akala nyo kung ano yung mga kinukwento ko, mga boss. So senior ko lang talaga yung istorya nung sell shop, mga boss. Alam ko, mga boss, tuwang-tuwa si Man Junior sa kabilang buhay kapag nakita niyang inayos ko muli yung kanyang munting shop, mga boss, sa may palengke. Yung dating napaka gandang pawn shop, binalik natin sa napakalinis ngayon na sell shop, mga boss. So talagang mga boss, pag-iigihan natin yung pwesto na to. Sana pala rin tayo na tumagal pa tayo dito sa shop, or mabigyan tayo ng talagang opportunity na maalagaan natin yung pwesto. Sana medyo tumagal pa tayo dito sa may palengke, mabigyan natin ng magandang serbisyo yung mga tao, mga boss.
So kapag nag fully na kami operated mga boss, so magbibigay kami ng mga discount sa mga ipapagawa nyo mga gadget, lalong-lalo na sa mga LCD mga boss. So abangan nyo yung pag-open namin ngayong April 30 mga boss. So ngayong araw din na to na-upload ko tong video na to, maya-maya lang papasok na ako at i-open ko na yung shop mga boss para mag-operate ngayong araw na ito. So yun lang mga boss, kung makikita nyo talaga dyan sa video from the beginning, yung namin yung inayos namin siya from madumi hanggang sa napalinis namin mga boss. Shout out nga pala kay tita na Kayanan Glass and Aluminum. Naalala ko siya mga boss nung na-repair ko tong mga repairing table ko. Naalala ko na may kilala pala ako na nagka-glass and aluminum na taga Betis, si tita Kayanan na taga Betis. Sinubukan ko siyang kontakin para ipagawa yung mga ni-repair kong ginawa kong mga repairing table na palagyan ko ng glass. So naalala ko nga pala siya na naggagawa pala siya. Araw ng linggo nung tinawagan ko siya, tinanong ko kung pwede niyang lagyan ng mga glass yung ginawa kong table. Hindi siya nagdalawang sabi niya pupuntahan niya daw ako agad-agad. Pinuntahan niya nga ako mga boss. So yun, nagkasundo kami dun sa pinagawa ko na mga glass na kukuha siya ng mga gadgets sa akin mga boss. Tapos yung pinapagawa ko na estante, papalitan ko rin ng cellphone sa kanya mga boss. So yun, shout out muli sa inyo tita Kayanan in Glass and Aluminum. Sa may Betis po yan mga boss. April 29 pilit namin tinatapos lahat ng ayusin dito sa loob ng cell shop mga boss, para pag kinabukasan 30 mag-operate na tayo, mapagbigay tayo ng magandang serbisyo sa taong bayan mga boss. So yun lang, ipakisuportahan nyo ako dito sa panibagong journey ng aking buhay mga boss. Boss GTV humihingi ng full support sa inyo. Pinapangako ko na bibigyan ko kayo ng napaka-ayos at napaka-gandang serbisyo paglilingkod sa paggawa ng cellphone sa inyo mga boss. Alam nyo naman po siguro yung location ng aming shop mga boss, sa may harapan ng palengke ng Guagua Market mga boss. Nandyan lang yan sa mismong kanto. So inaanyayahan ko po kayo sa aming opening na magpa-repair po kayo ng mga gadget nyo mga boss. Tapos kapag bumalik na sa dati, kapag napagtagumpayan natin yung bumalik na sa lakas yung shop natin, tuloy-tuloy yung gagawin po natin, magpapapiding program ulit tayo mga boss. Kasi medyo nahinto yung aking pagpapiding program kasi nga gawa nung humina, nasara yung kabilang shop ko dun sa may harap ng Glimart. Tapos halos isang taon din yun mga boss na nakasara yun. Tapos ngayon nabigyan tayo ng pagkakataon na magamit itong kabilang pwesto kasi nga yung dating meat shop pinapasok na dun sa loob ng market ng Guagua. Ngayon na bakante itong shop, so hindi naman pwedeng gamitin ng iba mga boss. Ang pwede lang talagang mag-operate dito beauty products at cell shop. So cell shop tayo sa atin, binigyan tayo ng pagkakataon na gawin nating isa yung cell shop. Pinalaki natin yung ating shop para mapaganda yung ating pagsiservisyo sa taong bayan mga boss. So lagi kong sinasabi sa inyo mga boss, hinihiling ko na pakisuportahan nyo ako sa aking munting channel, ang Boss GTV mga boss. Kapag ito nag-success tayo mga boss, alam nyo naman na madaling lapitan si Boss GTV mga boss. So yun, hinihiling ko lagi na mag-suportahan nyo ako, magpa-repair kayo ng mga gadgets sa akin, bibigyan ko kayo ng special discount mga boss. Basta pakita nyo lang na nakasubscribe kayo sa aking munting channel at nakapalo kayo sa aking munting page and Team Boss GTV sa Facebook page mga boss. Bibigyan ko kayo ng napakalaking discount mga boss.
tsaka nga po pala mga boss, bumibili nga po pala ako ng mga sirang gadget mga boss, yung 2018 pataas, mga Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, Infinix, Realme, yan mga boss, tsaka mga iPhone. Basta't yung iPhone niya, alam yung mga iCloud, yung mga basag na LCD, yung ayaw nang ipa-repair mga boss, binibili po namin yan. Yung mga sirang gadget nyo pwedeng gawing pera, so dalhin nyo lamang po yan sa aming shop sa may palengke ng Guagua mga boss. So wag nyong hayaan nakatambak lang po yan sa mga inyong bahay. Binibili po namin lahat ng mga sirang gadget, pati po pala laptop. Bumibili rin po kami mga sirang laptop, yung mga ayaw na ipagawa, binibili po namin yan mga boss. So yun lang po, lagi kong hinihiling na pakisuportahan nyo po palagi si Team Boss D sa Facebook page, tapos Boss D TV po sa YouTube channel ko. Yun lamang po. Maraming salamat po sa lahat mga boss. Enjoy na lang po sa panonood. At your service po, Boss D TV.